Yes, another video na naman tayo mga kaibigan, especially po dun sa mga new drivers, sa mga beginner, sa mga nag-uumpisa pa lamang mag-aral mag-drive. Para sa inyo po ito. At napaka-special po ng ating video ngayon dahil ito po is all about parking. Kung paano ginagawa ang parallel parking. So most of the time, ito po yung pinapatest sa LTO. Papakita ko po sa video na to ang step by step kung paano ginagawa ang parallel parking. Ang gamit po natin ngayon is mga cone. Kasi sa LTO po, mga cone po ang kanilang ginagamit na mga obstacle. Pero ito po ay pwede nyong magamit when it comes sa actual parking na. So, bibigyan ko rin kayo ng mga reference sa actual parking kung nandun po kayo sa mga sasakyan na po ang mga nakakatabi nyo. So ngayon sa video na to, ang gamit po natin mga cone. Bibigyan ko rin kayo ng ideya kung ano yung mga reference na pwede nyong gawin. So labas po tayo, papakita ko sa inyo ang sitwasyon ng ating space. Actually mga kaibigan, masikip po itong parking na to dahil gusto ko pong ipakita sa inyo kung paano i-park ng parallel parking kahit masikip po ang space. So yan, so ito po yung magiging space mga kaibigan. Okay. So itong space po na to ay hindi po siya maluwag, maski po yan. Kung napapansin nyo po itong space na to, wala pang 1 metro to. Yung distance na yun, wala pa siyang 1 metro. And then dito sa likod, wala din siyang 1 metro. Yan. So ito pong mga cone na to, yan, kaya po tayo may cone dito sa gilid, hindi po tayo lalagpas dyan. As much as possible, dapat pasok po tayo dyan katulad ng pagkaka-parking ko na to. At the same time, dito po sa hangganan na to, ayan, hindi po dapat tayo lalagpas dito. Yan. Kasi yan po yung sasakyan. Yan, imagine may sasakyan po dito at dyan sa harapan. Kung titignan po natin yan mga kaibigan, yan. So yan po yung actual space ng parking natin. So imagine may nakapark dyan, isang kotse. At dito may nakapark din ditong isang kotse, dyan sa likod. Dyan. So may nakapark din isang kotse at may nakapark dyan na isang kotse. So dyan sa spot na yan, dyan po tayo papasok at lalabas. Ituturo ko po sa inyo ang mga reference or palatandaan para magawa natin ang maayos ang parking na yan. So let's go, wag natin patagalin. Lalabas po muna tayo. Setup muna natin. Yan. Sa paglapas po mga kaibigan, lagi niyong tatandaan, yung side mirror dapat nakasetup ng maayos yan. Kasi dyan po tayo magbe-base. Okay. So dito, sa likod, may space pa yan. Pwede pa tayong mag-move patras. Kaya bago kayo sumakay sa kotse, siguraduhin nyo, mag-walk around check muna tayo. Yan, para makita nyo yung space at may ideya po kayo kung paano yung galaw natin. Okay. So, pag manual transmission po, ang gagamitin natin dito is more on clutch lang. As much as possible, mabagal lang po yung galaw. Tandaan nyo po mga kaibigan, na sa pagpapark, kailangan po ay mabagal lang po ang paggalaw. Hindi po natin kailangang mabilisan na paggalaw. Okay? So ngayon, ang gagawin natin, lalabas muna tayo sa parking at ipapakita ko sa inyo ang setup sa pagpark ng parallel parking. Okay? So, press ng clutch at saka press ng brake. Disengage natin yung handbrake, lagay natin ng reverse. Okay. So dito po, actually makita natin yung cone dyan. Yan, dito, ganun din. So ngayon, since nag-survey ka bago ka pumasok ng kotse mo, alam mo na kung anong space yung nasa likod mo. Kung mayroon kang camera dito, mas maganda, makakatulong siya. Ayan. So, reverse muna tayo ng konti. Yan. Lagay mo ng first gear, then full turn sa kaliwa. So dito po mga kaibigan, hindi pa to kakayanin ng isang beses lang na paglabas. Kailangan natin mag-move forward pa left para lang makain natin yung space dito. So clutch biting point, hanapin lang natin clutch biting point, gagalaw yan ng dahan-dahan katulad nito. Yan. Pag nakita mo yung cone dito, tigil ka na muna. Yan, stop. Ibig sabihin yan, malapit ka na doon sa cone na nasa harapan. So lagay mo ulit ng reverse. Tapos full turn mo sa kanan.
Ayan, full. Okay? Then, reverse ka ng konti. Ayan. At kung mapapansin natin dito mga kaibigan, nagkakaroon ng space dyan. At dito sa likod, malapit na rin. Okay. So, lagay ng first gear. Then, full turn sa kaliwa. Ayan. So, sa time na to, pwede na tayo makalabas. Okay. So, ito po mga kaibigan ay maski po itong setup ng parking, hindi po ito maluwag. Kaya ang gagawin natin hanggat maaari, ayan, set up natin ng mas maayos. Okay, so yan po yung spot ng pagpaparadahan natin. Kung nakikita natin sa side mirror, yun. So lalabas tayo, papakita ko sa inyo ang actual scenario ng parking natin. So ito po yung magiging setup niyan, maski po ito. Yan. So yun po yung setup nito. Yan. So dito po tayo papasok ng parking. Hindi tayo lalagpas dito, hindi tayo lalagpas sa harap, pati sa gilid. Ngayon, ang pinaka setup natin dito, first pattern natin ay yung tail ng kotse natin, kailangan natin siyang i-align dito sa cone na to. Kailangan naka-align siya. Yan. Kung yung kotse na yan, may sasakyan po dyan, tatapat nyo yung tail dito sa tail ng nakaparadang sasakyan. Okay, as soon as possible, yung space dito, at least 1 foot. Yan. 1 foot lang in between ng kotse. Ngayon, na-atras tayo, dadali natin dito yung ating kotse. Makikita natin to sa side mirror. Makikita natin yan dyan, then titigil tayo. Okay, pasok tayo. Okay. So, ayan. Yung bungko na yan, yan po yung ating pagtatapatan sa likod. Okay, so lagay natin ng reverse, clutch down, then brake muna, lagay ng reverse, disengage ng handbrake, then adjust tayo. Ayan. Ilalapit natin dyan mga kaibigan sa cone na yan, yung magiging base natin. Ayan. Okay, so yan po yung magiging base natin dyan. Dapat dyan pa lang makuha na natin siya, dahil pag dyan po mga kaibigan hindi natin siya nakuha ng maayos, possible hindi tayo makakapag-park ng maayos. Okay, so ipapakita ko sa inyo ang actual distance niya mga kaibigan. Okay, so dapat ganito po yung setup niyan. Ayan. Okay, so nakapantay dito. Ayan, pwede rin dito konti, pwede ka pang umatras ng konti, pwede rin naman. Yan, basta sisiguraduhin lang natin na mayroon siyang pag-itan pag mga cone po yung pagpaparadahan nyo. Okay, so ngayon pwede pa natin siyang iatras ng konti hanggang yung gulong ay mapunta dito. Yan, pwede naman. Wag lang po natin gagawin na mas malaki yung space, medyo alanganin na pag medyo malaki na yung pag-itan nila. Kailangan nakadiretso yung sasakyan mo, nakadiretso ng ganyan, tapos may pagitan siya. So atras pa natin ng konti para lumapit sa gulong. Okay, reverse tayo ng konti. Guys, kung manual transmission po ang gamit nyo, more on clutch ang gamit. Pag automatic naman po ang gamit nyo, alalayan nyo lang po ang inyong brake pedal. Okay, so babahan brake, lagay ng reverse. Okay, konting galaw lang kasi ipapantay natin dun sa gulong. Yan, okay. So yan po, okay na po siya. Ayan, tingnan nyo po dyan sa side mirror. Yan po yung setup dapat yan. Ngayon, ang gagawin natin dito sa steering wheel, kailangan natin itong i-full turn sa kanan. Full, tandaan, full turn, sagad. Huwag nyo pong titipirin ang pag nakalagay sa reverse. So ang next na pattern natin na kailangan makita, tandaan po natin mga kaibigan, kailangan po natin huminto sa bawat pagpihit ng steering wheel. Ang tutorial po na tinuturo ko po sa inyo is more on basic, na kung saan madali nyong matatandaan at madali nyong magagawa kahit kayo po ay mag-isa. Kaya tandaan nyo po yung sa bawat pagpihit ko ng manibela kung kailan ako pumipihit. Okay, kasi may mga palatandaan lang akong ituturo sa inyo. Okay, so first pattern natin, nakatapat na sa tail yung cone na yan, at yung space yan, pagitan ng cone at kotse mo,
Dapat ganyan lang po. Ngayon, naka-full turn na tayo, naka-reverse na. So, dito po sa side mirror natin, dapat makikita natin yung cone dito sa center. Yan, tandaan po natin, dito natin makikita sa center ang cone. Pag nakita natin yung cone dito sa center, kailangan natin tumigil. Hihinto po muna tayo. Okay? So, sige, galaw po tayo ng dahan-dahan. Naka-full turn to sa kanan. Yan, unti-unti, may makikita kang cone dyan. Kailangan gigitna siya sa side mirror. Yan. Okay. So, yan po yung cone na yan. Dapat igigitna po natin siya sa side mirror. Ayan. So, ayan po. Kung nakikita nyo, nakagitna na siya sa side mirror. Nakasetup na siya. Ayan. Dito mismo sa salamin na to. Yan. Dapat dito mo siya makikita. Ngayon, tigil ka dyan sa pagkakataon na yan. Mag-stop ka dyan. Ang gagawin natin, pag naka-stop tayo, idiretso natin yung ating manibela. Ayan. Straight natin. Okay. So, ang cone po na tinutukoy ko, yung unang cone na yan. So, bababa tayo para mas maintindihan nyo po. Yan. Yung sinasabi ko po sa inyo na kung makikita natin dito sa center, ito po siya. Ito po. Itong cone na to. Ito siya. Dapat nito ay makikita mo yan dun sa gitna ng side mirror. Kaya kung mapapansin nyo, nakaposisyon na yung kotse natin papasok dito. Okay, nakatuwid na yung manibela. Ngayon, ang gagawin natin dito, magre-reverse po tayo. Kailangan sa pag-reverse po natin, itong cone na to ay maipapantay natin dito sa ating front bumper. Yan po yung magiging pattern natin. Okay, papaano natin ngayon makikita yung cone na yan kung nakapantay na dito since mababa siya? So, pwede po tayo mag-base dyan. Pag nakaupo ka sa loob ng kotse mo, makikita mo to na naka-align dito sa harapan. So, proceed po tayo, reverse po tayo para mapakita ko po sa inyo. So, tandaan po natin, ang parking po na to ay masikip, hindi po ito maluwag. Mas magandang masanay po tayo sa masikip na parking para hindi po tayo mahirapan in the future. Okay. So, ragay natin ng reverse. So, yung cone po dyan, kailangan maipantay natin dun sa bumper natin sa harap. Kaya lang hindi ko siya makita. So, mag-base po ako dito sa cone na yun. Ayan. So, dahan-dahan lang. Nakatuwid na yung manibela natin. Nakalagay ng reverse. Clutch biting point ang gamit. So, dito po sa pagkakataon na to, ayan po siya. Ayan po yung cone na yan. Tandaan na yung cone po na yun ay nandun po siya sa gilid. At yung cone na kailangan natin may pantay sa harapan, yun nandyan. Okay. So, proceed lang po tayo. Reverse lang ng dahan-dahan. Huwag kalimutan mag-double check sa side mirror. Yan. Okay. So, sa ganito pong pagkakataon mga kaibigan, hinto po na po kayo dahil pumantay na po yung cone sa harapan. So, baba tayo. Pakita ko sa inyo. Ito po. Yan. Ito yung sinasabi ko. Dapat naka-align dito. Yan. Kasi kailangan natin hindi masabitan to. Yan. Kaya kung mapapansin nyo mga kaibigan, ayun, hindi natin yan tatamaan. Kasi kung aatas pa tayo ng todo, tatamaan na po yung mga cone na yan. Kaya kailangan ipantay lang natin dito yung harap na to para hindi natin yung matamaan. Ang gagawin natin dyan, i-full turn natin yan sa kaliwa, yung steering wheel. Papasok. Okay. Okay. Move tayo. Tandaan nyo po ang pattern para hindi po kayo mahirapan. Okay. So, check natin. So, lagay natin ng reverse. Okay, nakalagay na po ng reverse yan. And then, full turn natin to sa kaliwa. Ayan, sagad natin ang kaliwa. Okay. Sa pagkakataon po na to mga kaibigan, yung sasakay natin ay papasok na po siya dito na naka-parallel parking. Okay. So, take note, dahan-dahan lang po ang paggalaw. Tingin po kayo dito sa side mirror. Ayan. At aantayin din po natin na tumawid yung kotse natin. Ayan. Okay. Then, stop sa point na to dahil tatamaan mo na yung cone. Pag nakita mo na malapit na yung cone na yan sa likod, kailangan mo nang tumigil para hindi po tayo lumagpas dun sa likod.
Ngayon, ang gagawin po natin adjustment naman dito, ilalagay natin ang first gear at i-full turn po natin sa kanan. Ayan, full turn sa kanan. Then, antayin lang po natin na pumasok siya ng diretso dyan. Okay. So, clutch biting point. Naka first gear, nakasagad sa kanan yung manibela. Then, antayin lang natin dumiretso yung kotse natin. Ayan, dahan-dahan. At mapapansin natin yan dito. Ayan, pag diretso na po yung kotse natin, ituwid natin yung manibela. 1, 2. Lagay natin ng neutral, then handbrake. Okay, that is parallel parking. Baba tayo. Double check natin. So, yan po ang parallel parking. Yan, kung napansin nyo, pumasok po tayo na hindi po natin natatamaan ang cone sa likod at cone sa harapan. Alright. Yan, check natin sa harap. Yan. So, yan po ang parallel parking. Kung nakikita nyo, dikit na dikit dito kasi masikip po yung ating parking. Yan. Okay. So, hopefully, nakatulong po sa inyo ang video na to. Especially dun sa mga new drivers, sa mga beginners, at sa mga nag-umpisa pa lamang mag-aral, mag-drive. Abangan nyo po ang next video natin dahil meron po tayong gagawing tutorial regarding sa reverse parking at